Network Entertainment. Hello! Wakididu! Wow, sinasabi. Yihi! Ito na. Yihi. Kinaccept na niya yun nung huling na-record namin episode. Sinabi niya kagad, hindi na siya kailangan pilitin. Oo. Wakididu? Wakididu. Splaka Boomers? Ano pa isa ba? Blabididi. Blabididi? Meron pa isa, di ba? Splaka Boomers, Blabididi. I hate myself. Oh, yan. Sa lahat ng mga nanonood ng video, makita nyo na may guest kami. Hello. At kakaiba, hindi siya incel. Whoa! Yeah. What? Our multiple time female guest Yes. returnee. The only person na nag-uphold na progressive kaming podcast because siya ay bisexual, babae, Yes. Comedian. does improv. Lahat na siya. Lahat ng minority. Lahat ng minorities. Lahat. Isa Villaverde is here. Hello. Oo. And Andren, kamusta naman? Kamusta ka naman? Okay lang. Like, pinag-usapan namin si Taylor Swift kanina. Tapos never kong, gets ko yung fandom. Like, kasi, kaya Eras Tour pala. Like, every era ng pagkabata. Ginaya nga niya yung WWE. Sabagay. Attitude era, PG era. Lahat ng mga sinasabi sa akin, Swiftie yung girlfriend ko. Ako, I admire her naman yan. Nanood ako ng Eras Tour? Taylor Swift Swiftie adjacent, yeah. Swiftie adjacent. And ano naman, nagustuhan ko yung 1989, nagustuhan ko yung Red, Reputation, nagustuhan ko naman yung mga album na yun. Tatlo lang yun, grabe ka naman. Tapos yung sunod na siguro Taylor Swift na nagustuhan ko na was Midnights na. Hindi ko na alam yung mga folklore evermore Yung stuff. experimental. Yung gumawa siya ng fictional character. In-explain sa akin ni Kate yun eh. Kasi may love triangle. So parang, okay. Wait, may fictional pa. Yung concept dalawang album na yun was a fictional Folklore story. and Evermore. Shit, parang The Who lang pa. Daw ba ganun doon? Meron ganun. Ano sabihin ko, nalimutan ko? Galing ko. Hindi, yung Swiftie ka. Swifties. Hindi ako Swiftie. Pero na-appreciate ko yung ginawa niya. At natuwa ako na pumunta ako sa Eras Tour. Tapos gusto ko lang ma-witness kung anong pakiramdam ng meron kang ganong kalaking influence. And maanga siya. Sana ganon din ako. Marami ka rin kasamang boyfriend na yung... Meron akong katabi na sobrang tangkad. Kasi parang nasa floor seats kami. Tapos nung una, ganda na sightline namin. Diba? So, buti na lang. Sana walang matangkad. Tapos puta, may dumating lang na puta 6'5" eh. Katabi namin. Tapos buti na lang, parang chaperon lang siya. Kasi hindi siya tumatayo. Andun sa kaupo lang siya. Yung mga isipin For mo yung ticket 3 sales hours nila. na ano. Pag nagkikater ka talaga to, kaya yung FPW gusto ko sa kids eh. Kasi pag nanonood ng kids, may kasama agad dalawa eh. Instant dalawang ticket eh. May chaperone. Kaya pala wala pang nagbe-blade on, nag-share shots. Wala pa. Wala. Mag-teach tayo ng mga valuable lessons sa FPW. Adversity. Overcoming, your weaknesses. Tama. Discovering yourself. May nagsabi nga yung Eras Tour daw. Yung Eras Tour daw. Kupal niya sabihin mo. Hindi. Tagal eh. Yung Eras Tour daw, WrestleMania ng mga babae. Ikaw nagsabi. Hindi, mali. Paano? Ano yung nasabi mo? Papaulitin mo ba yung sinabi ko kanina? Burat. Ba't kailangan mo sabihin yun? Tama. Sinabi mo kasi, ang Eras Tour, WrestleMania. Hindi, sinabi, baliktad. Sabi mo kasi, ang WrestleMania is Eras Tour ng lalaki. Baliktad. Ang Eras Tour, ang WrestleMania ng babae. Totoo eh. Ganun talaga siya eh. Marami nga siyang eras na sinasabi nga, we're at the folklore era, ganyan. Tapos sinasabi ng mga tao parati na, tingnan mo, ang ganda, grabe yung stage, no? Siya lang yung may stage na ganyan, parang, Nah. WrestleMania 25 pa lang, laki na ng stage. There was been 15 WrestleManias na sobrang laki ng putang inang stage na, di ba? Sinasabi, tumalon siya ron sa putang ina. Si Undertaker pare, meron siyang entrance na kinukuha siya ng Hades eh. Tanginang yan. Wrestling, kung gusto mo ng pageantry of live events, wrestling, hindi lang WWE. Puta, kilala mo si Sorry, Isa. Kasi wrestling yung huli namin episode. Tapos kumabot kami 1 hour 30 minutes. Obviously, hindi pa kami tapos. So, si Taylor Swift ba, nagpa-spear siya. Tapos Hindi lang nahulog yun. sa flaming table. Hindi lang yun. May isang Japanese entrance may Japanese wrestler entrance dati na may isang guy na matanda siya. Tapos meron siyang dalang lamp
Tapos parang, bilang puta, binasag niya yung love. Tapos umusok. Tapos yung usok, bumalik. Bumalik siya. Hinigop siya ulit. Tapos nung umangas, puta, lumabas siya bigla. Pare, tangina, yun ang entrance. And matagal na to. Sabihin nyo, puta, yung tumalon si Taylor Swift. Hindi ako hater na-admire ko yun. Yeah. Sinasabi ko lang, hindi siya sobrang Swifties ngayon sa ano ni Red. Hindi lang siya sobrang innovative. Hindi siya kumbaga, hindi siya yung first time na nangyari. Uy, grabe tumalon siya tapos lumangoy siya. Tangina. Shawn Michaels. Si Shawn Michaels, man, nag-zipline. Across the arena. Para lumaban sa isang 1-hour match na walang pinfalls. Wala. Nag-sudden death lang sila sa dulo. Di ba, isa? So, Renaissance by Beyonce, guys. Lumabas siya sa 2 legs. Tapos dito yung entrance ng stage. Ay, maangas yun. Maangas yun. Sakipay siya. To be fair though, maangas din On a disco horse! lahat din ng entrance si Taylor Swift sa Eras Tour, maangas din. Yung mga lavender haze na mga clouds and everything. But again, if you watch wrestling, we've all seen that. Yung mga Swifties ngayon ng comedy ba? Si Undertaker meron siyang entrance na may mga kamay from the depths of hell na hinahatak-hatak yung mga coat niya. Si V sa BTS nagpakita ng utong, pare. Sigawan yung mga babae. Okay, so dahil nga ito yung pinag-uusapan natin, ang topic natin for today, anong topic natin, puta? Summer. Off to a great start. Andito si Isa Villaverde, obviously a summer expert kasi nakailang summer ka na. Dami na. Ilang taon ka na ba? 20. Or rude ba? Di ba dapat sinasabi yun dahil girl ka? Hindi pwede. Ooh, girl. 28 summers na siya. This is your 28th summer? This is my... Tama. Well, 29 na ako by July. So 29th summer mo ito. Ako, this is my 36th summer. This is my 35th. Expert kami sa summer, guys. Pag-usapan namin summer right after this very unnecessary OBB na bago na mas maganda pa rin siya rin sa luma. Okay, sinasabi kasi nila parang, uy, balik natin yung OBB. Ayaw nyo ba ng evolution? Ayaw nyo ba ng progress? Gusto nyo dun lang sa luma? Sanay na ako dun. O, di tayo na. Huwag ka tayo magbago. Warakan natin yung Pilipinas. Okay. Gising! Bangon! Bangon, Pilipinas! Bangon, Pilipinas! Magising kayo! Okay. OBB. Tangina. And we're back. Ganda nga na OBB. Yun yung Cruel Summer Edition ng may bridge na mahaba. Na kailangan video ng mga girlfriend nila. Minemorize ng boyfriend ko to. Talaga? Iiyak. Oh my God, memorize mo OBB. May mga listeners kaya tayo na lalaki. Sabi, babe, please, pakinggan mo lang tong part na to. Magugustuhan mo tong podcast, please. Meron. Tapos hindi nila May mga weird na tao na nagiinuman sila habang nakikinig sa atin. Interesting. Hindi weird. I guess may nagsabi kasi that's a good way to consume. May nagsabi kasi parang tropa na nagkukwentuhan lang pero hindi ka makasabat. Hindi ka makasabat. So I guess kung tinatamad kang bumangka, gusto mo lang mag-relax makinig. I guess so. Hindi ko alam. Lalo na ngayong summer. Ano bang activities mo pag summer, Isa? Anong mga usual na mag-on ginagawa? ng aircon. Ayun, exactly. But I'm a beach girl. Kahit summer? Isn't that the perfect? Hindi ka pupunta sa winter? Bad trip pag beach mag-summer. Masarap pag malamig. Pero kasi mas malamig yung nights pag... Yeah. Kasi na-compare mo lang. Which reminds me of my favorite song ever. Ano? By Francis M. Yung Cold Summer Nights. Hindi si Francis M. kumanta na. Kinover niya lang yun, diba? Kinover niya lang yun. Okay, sorry. Akala ko siya yung original. Hindi ako sure Baka mga ino-offend na natin yung mga Swifties. So Swifties, Francis M. Francis M. fans. Malaki intersection. The Magalonas. The Magaloonies. The Magaloons. The Magaloons. Anyways, sorry. Sobrang derailed. Thank you, Andre. Cold summer nights. So beach, gets ko naman. You're not a beach person. I am a beach person. Pero gusto ko yung komportable ako sa beach. Hindi yung, alam mo yun, gusto ko yung nakaupo ako, mango shake. Dalawang mango shake. Hindi chand. Only pag nagbe-beach ako talagang
mango shake. Alam mo yun. Para mas trip ko minsan sa pool kaysa sa beach itself. At least malinis yun. Kasi sa beach ayoko pag sa beach. Parang kaya I know I can't move to, kasi a lot of people move to LU. I can't move to a beach town. Yung buhangin, hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Sobra. Parang forever na yun sa sistema mo. Like kumakain kayo, so mag-outing kayo, tapos kakain kayo liempo, tapos ba't ang crunchy nitong liempo? May bits of sand na. Tsaka yung yung pinistayan mo parating may buhangin sa sahig. Yeah. Pinaka-bad trip. May nagsabi nga comedian na sobrang nag-resonate ako, si Bill Hicks. Sabi niya, why do people like to go to the fucking beach? It's where dirt and water meet. Yun naman talaga Yun naman talaga. Pero, as a Filipino, I think ingrained lang talaga sa genetics mo na pumunta ka sa beach at mga masaya naman siya. Pero I think people hindi ko na uupo ka sa beach. Tapos mainit. Hindi yung pag, ayun yung di ko gets din, yung mga bilad. Bilad. Sa araw. Hindi nagbibilad. Nga, no? Damn. Okay, even if yung mga surfer na chinatsaga yung 9 a.m., 11 a.m. Inaagaabang ng waves. Tapos hindi ko gets yung may nagdadala pa ng libro sa beach. Ang talino kahit nasa surf, let's read actually, Haru Murakami books. Reading by the pool, hindi ko rin nag-gets. Na-try ko na magbasa sa beach. Nairita lang ako. Why would you basa, dali mo pa to and everything. Pa-intellectual ka pa, mag-surfing ka, bobo. Sa mga pinaka-magandang napuntahan ko. Favorite beaches? Feeling ko hindi siya summer Medyo June na siya nun. Okay. El Nido. El Nido talaga the best para sa akin. Okay. Parang maugulat ka na, tangina meron palang ganito dito. Parang ganun yung sobrang ganda niya. Tapos pag ininvestan mo talaga yung sarili mo na magstay sa magandang resort, tangina, the best talaga Sobrang kami din rin. Sobrang supot. Hindi ko na kami din rin? Tangina ba ikaw lang? Hindi, may in-stayin kaming hotel malapit sa beach. Tapos ang pangit. Tapos ang init pa. Tapos hindi kami nag-beach buong stay. Ba yung nag-show kayo sa... Let's not shit. Hindi, by the beach. Nag-set kami by the beach. Okay. Kailan? Ako? Tayong dalawa? Tayo ni Alexio. Nakalimutan mo na yan. Sino yan? Nag-set tayo by the beach? Malapit sa beach. Man, you stupid. We never did that. Baka na false memory mo. Sino to? Wait, yung ako, ikaw, tas yung duwende na maliit. Ha? Si Duwendi? Si Duwendi. Si Duwendi. Si Duwende Rock Johnson. Si Duwendi. All roads lead to WrestleMania, pare. Okay. Sorry. Ang ganda nga ng point na mabuhangin lahat. Yeah. Yung buhangin naman talaga. Pero gusto ko sa Boracay kasi yung buhangin nila hindi masyadong bothersome. Parang powder lang yung buhangin. Gentrified. I like the masarap magstay sa Boracay na hindi basura yung sinestayan mo. Kasi putang na dati, bino kami ni GB na mag-perform sa Le Boracay. Wala nakikinig sa amin, by the way. Oh, shit! Tapos dahil nga yung accommodations, punong-puno na. Sobrang sakto lang yung accommodation namin. Pero puta nagbabaha yung banyo. Alam mo yun yung pinaka-bad trip. Tapos parang hindi sila serviceable enough na bibigyan ka nila ng attention or, hindi sir, ayusin namin yan. Hindi, wala silang pakialam dun. Alam nila nandun ka dahil walang choice Diba? So parang ang sama na Pero, nakapag-stay na ako sa Boracay, sa Crimson, pati sa Discovery. Worth every money. Every penny, pare. Every penny. Totoo. Ano kayo reaction ng mga isda? Nung pandemic, tas walang tao. Natuwa sila. So, like, saan na yung chicks? Mga isda. But walang chicks. Walang mga singit dito. Walang mga puwet. Yung mga jellyfish. Walang mga sting. Saan na yung mga babes, pare? Tangina. Nasting na ba kayo ng jellyfish? Oh, yes. Talaga? Hindi siya life-threatening na inihiyan ka rin? Hindi. Inihiyan First yung sarili niya. Inihiyan mo sarili mo, no? Feeling ko nagpasting ka para ihiyan mo yung sarili mo. Sarap ito. Sa bibig naman. Hindi. Kasi nasting ako sa bibig. Sobrang laladok. Nasting ako sa bibig. Hindi ba sa hita? Hindi, sa bibig. Sino mo?
halatang hiniwa lang ng kutsilyo yun dito mo. Hindi siya sting. Blade ka. Hindi, kasi ang feeling niya, parang times 5 na kagat ng lamok. Tapos, tubig lang, antiseptic, which is alcohol, and then a bit of a bandage. A bit of what? A bandage. Akala ko abandonment. So, damn. Ba't kailangan i-abandon? Yung beach namin, so di ba probinsya namin sa Quezon? Hindi ko alam yun. Quezon. Hindi ko alam na may probinsya Sorry, ka. Sorry, Hindi namin alam na province girl ka. Quezon? Anong Quezon? Island girl. Sa Alabat, Quezon. Ooh. Well, Quezon. I did not Pero know. sobrang, I did not know this. You're such a Manila girl in our heads. Ba't di mo ginagamit yung pagka-probinsyana girl mo sa stage? Hindi kasi talaga ako probinsyana. I grew up here. Pero punta lang ako summers. Okay. Sa Alabat. Pero yung beach din namin, hindi siya maganda. Mabato, maraming... maraming jellyfish. Hindi jellyfish eh. Kate-kate. Ano yung tawag namin. Kasi hindi mo alam kung ano yung kumakagat sa'yo. so, ano lang siya, collective term lang siya for whatever it is. Basta kung ano man yung phantom thing na yun. Mga nick-nick. Pag may nagpa-prickle na sa balat gets yun. Shit, kate-kate. Tangina nga. Kaya, di ba may cafe kami sa, dun sa, dito, sa Quezon. So, daming friends ko, punta kami dyan. So, malalaman nila malayo. Dude, una malayo. Walang, kung Boracay ina-expect nyo. Wala akong ma-offer. Kubo lang na may beach na puro kate-kate. Kate-kate for life. So, yeah. Anong magagawa dun sa Alabat? Sa Alabat, pumunta sa cafe namin. Malalayo yung yung talaga may falls din doon. Tapos may beach na maganda, pero yung malapit at least sa area na. So, umuwi ka na? Away. This summer, umuwi ka na? Uwi kami ulit. Umuwi ako recently. Pero, every holiday lang kami pumupunta. Gano'n ka-layo yung biyahe? So, madaling araw dapat. Compelling question, by the way. Because I also go to my province, Pangasinan. It's 6 hours. As another island girl. 5 hours biyahe. Tapos 1 oras bangka. Basically, parang parehas din. Ganun din. Tagal. Yeah. Hassle nun. Bangka ka pa. You know why I don't like going to the beach? Dahil sa kakapanood ko ng Discovery Channel yan eh. Kasi may isa, one of the poisonous snakes in the entire world, yung coral snake. Tapos nandun lang, lumalangoy lang siya sa dagat na parang wala lang. Tapos sinabi ko nga yung sa boat tour guide namin, wala naman siguro mga coral snake yan, mga ganyan. Meron naman sir, pero madalang lang. Gaano kadalang? 2% chance lang na may makita ka sir. 2% pa rin na makakita kami. Hindi ka naman tutuklawin nun eh. Hindi ka naman niya pray eh. Alam mo yun? Salty man. Kadire! Salty man! Yun yung inisip namin. Kasi yung aso ko gustong-gusto siya eh. Yun yung tawag namin sa Salty man is here again. Hindi ka ba matatakot? Kung may, matatakot ako. Nakakita na ako na ahas habang nag-snorkeling ako eh. Hindi siya masaya. Oh, shit! Okay. Alam Michael Phelps ka ba paalis? Hindi puta, wala akong laban sa... Alam mo ba paano ako nag-snorkeling? Tinatali ako ni Kate. Tapos siya yung... Kasi para hindi ka... Pamilya nila, magkakapatid silang swimmers eh. So, pa nag-snorkeling sila, kasi puta, pamilya Olyero, pa nagbakasyon, labas ba tayo? Di na, kahit tayo room service. Ganun lang kami. Kaya, sobrang parang... Nagbakasyon ako sa pamilya ni Kate. Nagbakasyon si Kate sa pamilya ko. Sobrang night and day. Yung activities namin, parang, wag na tayo tinatamad na ako. Ganun eh. Yung sa pamilya ni Kate, sagad eh. Puta, pagdating namin sa resort, tara, pwede daw mag-snorkeling. Sabi ko, kararating lang natin. Snorkeling agad. Full itinerary. Tsaka pa nag-snorkeling sila, active. As in, gumagalaw sila. Ako parang, naanod lang ako dito. Inoobserbahan ko na tong area na to. Tapos, lipat ako later. Siya talagang... Where the waves take you. Ito, mobile eh. Sila eh. Talagang nag-swimming sila tuloy-tuloy. Sabi ko, so utak ko na una, kaya ko mag-snorkeling. Sinasabi ko sa kanila, kaya ko mag-snorkeling. Hindi pala. Kasi puta active sila. Iniikot nila yung kasi nasa island kami sa El Nido. Iniikot nila oh. Parang naka-half ikot sila. May nag-free dive sila. Yun si Kate, nag-free dive yun sila, yung magkakapatid. Pero ako, ginawa nila sa akin, eventually, nung nalaman nilang, okay, hindi siya makakip up kahit weightless siya sa ocean, tinali nila ako, may buoy para sa akin. Tinali ako kay Kate, which is, parang balloon ka lang. I am a foot taller
and at least 150 pounds. Parang ginawa, alam more. mo yung safe sa Fast Five? Yung ginawa Ginawa nila akong ganon. Tinether ka. Pinagpapasapasahan ako ng mga kapatid. Pag ahon ko, iba na yung humahatak Ang sa akin. cute Ang ganda, ang dami ko nakita. Gabi, ang dami ko nakita ang ganda ng Pilipinas. Ang ganda ng Pilipinas, i-rescue natin ang Pilipinas. Mag-travel tayo, DOT. Bangon! Bangon! Maganda ang Pilipinas! Bisitahin natin, alagaan natin! Ha? Red Oliero 2025. Yun. So, ang dami ko nakita. As yun, nakakita nga ako ng ahas. Pero, shit. I was quickly pulled away by my masters. Pero may scary din ako nung sa Coron naman, nag-island hopping kami. Tapos may part din na, snorkel time. Bigla ba may deep? Oo. Pero parang, basta sa gitna lang kami ng dagat. Walang malapit na land talaga. Pero, maganda po dito. Viewing lang. Natangay kami. Alam mo yung sa Nemo, yung may current. May undercurrent. Yeah. It's nahatak kami doon nung... Nakakapraning. Friend. Ganun namatay yung sa Crime Time si shit. Chad Gaspard. Yeah. So, basta may friend akong natangay, tinry ko siya atakin. Natangay ka I'm rin. not strong enough. So parang may nabuo kaming 3 chain na, Kuya! Tapos pagod na ako mag-swim nakakapag-tread. against Yeah, it. nakakapagod. Tapos may bato malapit. Tapos Pero marunong ka lumangoy. medyo, marunong ako. Ay. Pero ang lakas na talaga. Yung merong split second lang na, Mamatay yes, na this ata. is it. Ito na ata yun. Shit. Namatay akong blonde. Blood yung buhok mo nun? Ang pangit ng buhok ko nun. Yun yung first thought ko. Shit, ba't ako blonde? yung sa tall blonde ka. Ano ba't nagpapalit ng buhok yung anak ko? Love trip yun. Honestly, pagbalik ko ng I grew out my blonde. Talaga? Shit, ayoko mamatay. Nang blonde yung buhok mo. Nag-experiment ako ng look ko. Oo. Oh my God. Yung open casket. Medyo bad trip Tapos nga short yun. haircut, tapos blonde. Yun din yung feeling ko nung yung huli kong recording ng stand-up ko bago mag-pandemic is yung naka-fade down na maikling buhok. So, Dahil walang magsabi na pangit kayo. wala nagsabi sa akin. Lahat ng, nice fade bro. Ginaganon pa ako ni Ryan. So ako parang, tangina, mukha pala akong gago. Kasi ito yung huli kong recording. Wala na akong ibang ma-upload. Ayan. Sa isip ko, hindi nata ako mag-stand-up ulit. Ultra taba si Red lang doon sa recording. Hindi naman ultra taba. Grabe. Like, pumayat ka na nga. Sobrang sama naman ito. Na-hurt ako. Sinasabi mo na peke yung sakit ko. Hindi ko alam na kailangan natin mag-body shame dito sa na to. Summer nga yung it's about yun din yung gusto ko Body do. shaming season ng summer. Oo. Do, yun din yung gusto ko sa pag nasa beach ka, pwede ka lang maghubad, walang magagalit sa'yo. Masaya maghubad eh. Alam mo yung gusto kong subukan, hindi ko ina-advocate pero feeling ko masaya mag-dynamite fish. Hindi ko hindi ko ina-advocate yung dynamite fishing. Pero ang sarap siguro Theoretically. ihagis lang. Para kang nagpa-firecrackers at swimming at the same time. Oh my God. Dude, ang saya siguro, di ba? Ewan ko. Like pagka-boom, tapos tayo na may... Never ako na-fascinate sa explosives like other people would. Dude, Like may mga tao na sobrang pag New Year, papatok tayo, alam mo yun. Gustong gusto nila. Punta ka sa mga coral, tapos ihagis mo, tapos makita mo masira. Hindi ko ina-advocate to. Like May nasa head... POT nakikinig dito. Kanina Actually- ang ganda ng slogan. Actually, bayani ka dahil gusto mo siyang gawin pero di mo ginagawa. Oo! Like, meron nga akong... May nakiisip Bare akong... minimum. Bare minimum. May naisip akong joke, like may gumaganon, nagpa-practice, diba, akala niya nagka-cast ng line, uy, nagpa-practice ka mag-fishing, oo. Tapos cut to, nag-hakis ng dynamite. Actually, joke ni Andren yun. Sinasabi lang nakita niya sa iba. Pero joke niya yun. Pagkatawa tayo, tingnan mo na sa open mic na yun. Open. Abang ako next week. Kung gusto niyo ng early preview ng mga set ni Andren saka set ko, makinig kayo ng podcast episode. Ino-open mic niya dito. Ikaw gusto mo mag-dynamite, gusto mo subukan sa Hindi. Kung pwede. Wala akong fascination. Kung walang masasaktan na isda, like papaalisin lahat ng mga isda, Hindi. tatabi lahat ng Hanggang coral. banana boat lang yung fascination ko. Baka, masaya na ako. Actually, masaya ako yung mga recently, yung friend ni Kate, friend namin, meron sila, nagpayat sila. Ooh, Sarap din, no? Unlike you. Pataba ka pa rin. Yun lang kung ba't ako kailangan ng body shame. Yacht! Nagpayat. Pang linya-linya siya. Okay. Gusto ko mag-apply sa linya-linya. Payat mo naman. Payat mo naman eh. Sorry, Red. Ako, mataba pa rin. Yun nakalagay. Go.
Hindi na yun ako kwento. Hindi, sige na, nagbibiro. Isa na Master! magkwento ulit. Master! Oo. Sorry, Master. Grabe So, body shaming. Kala mo, ng katawan mo mukhang ano eh. Kadiri ng katawan mo. Ay, mataba ako. Pero yung katabaan ko, parang di naman siya disgusting. Alam mo yun? Parang, mukha lang siyang mataba. Kay Andrew, tangina, madumi. Madumi yung pagkataba niya eh. May nagsabi daw, Gross. You have a gross body. Ano? posture ko daw parang jellyfish. May Jellyfish. Si tropa ko. Para, Nag-ayos ng posture Oo. So yung yacht, kumusta yung sa yacht? Hindi, masaya lang. Ako na, natutuwa ako na, sa Boracay, nag-hire kami ng paraw, tapos, ano ka lang doon, tatambay ka lang sa gitna ng dagat. Kaya sa gitna ng sea, wala kang problema eh. You leave everything behind eh. Yun yung mga joke lang gago. Sobrang hindi. Di mo naman Sino yung Life mga of gago Pi? nagsasabi? May mga gago na naniniwala. Kasi pare, pag nasa dagat ako, feeling ko free ako. Gago, hindi. You're still accountable for everything Pare, that you've done. you're free? You're at the mercy of the waves. Oo nga, actually. Tsaka ng hangin, puta. Isipin mo dati, teka lang yung mga sila Magellan, di ba? Ito mga, sobrang dati to. Kasi talagang, 500 years ago. Isipin mo tara, hanap tayo ng, let's sail across the world. Wala silang makina pare, nakaasa lang sila sa hangin. Mga bobong puta. Sailboat. Ano pa? Grabe, no? Tsaka manual na manual mga na rowing. slaves. Tapos alam mo yung nakakainis. Tama actually, yeah. Dinagas sila, di ba? Like, kasi di ba yung pagpunta. oo. Hindi pa nila chinek yun bago sila umalis. Hindi ba importanteng gawin yun? Hindi naman siguro nang galing sa dagat yung mga daga, yung maliliit silang boat. May mga pets silang daga. Di tayo ano yun ito. Tapos mamaya 14 na sila, tapos 28 na sila. Tangin na mo, Raticus! Ba't mo kasi... So, they're my babies. Nagluluto lang siya. They're my babies. labo na naman. Red, balik tayo dun sa... Saan? Yung sinabi mo, we are free sa dagat. Sobrang nainis ako dun. Manyak ka dito sa land, tapos pagpunta mo sa dagat. Pagdating mo sa dagat, oo nga, exactly. Hindi ka naman. Child molester ka sa lupa, pagdating mo sa dagat, wala na, free ka na. It washes away all the problems eh. Parang fuck you, dude. Wag mong gawing ginagawa mong absolving whatever. Ginagawa mo all yung responsibilities. Ginagawa mo life of Pi yung moment na yun. Lahat ng mga taong putang inang mga nagpupuntahan sa... kaya gusto ko yung joke ni Victor na lahat daw ng mga atenistang nagsha-Siargao. Tapos na nagkabagyo uwian daw lahat eh. Asan na yung Asan na yung island life? Asan na yung beaches life? Ba't tinakasan nyo yung bahay nyo? Ang ganda eh. Gigil na gigil siya sa joke tayo. Kasi yung mga kilala rin akong ganyan eh na parang sobrang island life. Tapos bilang ito yung nangyari. Di ba nagkaroon ng intense na bagyo sa Siargao? You'd think na if you care about your new home, you'd stay and help out. Pero I heard may collective group of mga konyo people na nag-relocate doon. Nag-charter sila ng plane just to get out of there. They spent millions just to get out of there. Kasi wala na kaming kuryente dito. Iwan na namin yung locals. Diba? Mga ganong klase. Gusto nyo ng waves. Let's see how you like it kung nasa bathtub mo. Yung waves. Stupid. Di naman siya nagagalit. Pero kasi, panindigan nyo. Yeah. Diba? Ayun. Yun lang. So, yun na po ang namin. Gusto lang namin talagang tirahin yung mga yung issue 3 years ago. Di lang namin nasabi. Pero, pero ba't ba kasi puro beach lang summer? Hindi naman. Ako, pag summer naalala ko, liga, walang pasok, nagpa-basketball. Nung bata ba kayo, meron kayong like summer class or lessons na ako hindi. ginawa? As in, Okay. inaalo ko ng parents ko dun. Tapos ako parang hindi. Kasi sobrang ayoko ng school. Oh my Ayoko God. nang mag-school Sino pa may pag gusto? summer. Sino may Ikaw gusto? ba? Nag-ano ka? I'm more pinalaki yung musical nerd. Talaga? So nag-guitar lessons ako, nag-piano lessons. Oh my God. Pero hindi ako, parang, Yeah, gets ko pa yun kasi it's fun in a way playing I instruments. enjoyed it. Pero tangina, advanced math ka. Hindi yun. May mga kanila akong ganun. Yung mga tipong Pwede ba kumun? nagkukumon. Gusto naman. After school, nagkukumon Hindi sila. naman nakatulong yun, pare. Tangina, 7 times ko nga ginawa. That's an exclusively video joke, pare. Kung gusto nyo makita sobrang ganda ng execution, panoorin nyo yung video na nakikinig sa Spotify. Tandaan nyo yung timestamp na to. Oh my Gusto God. yung Milo Summer Camp Anong kind of thing. kinamp mo both sa music?
Mas ano lang, kasi As in- hindi physically active ang Okay. family namin. Mas ano, So, nerd shit. Nag-swimming lessons din ako. guitar lessons ka no Oo, summer? nag-guitar lessons. It's Ah. always music May mga ganun things. talaga na sobrang dami extracurricular. Ako pag summer talagang I look forward to it kasi makakatambay ko yung mga village friends ko. We usually nag-video games na kami and then Hell yeah. tatambay sa court or sa park after. Tapos hindi mo kailangan umuwi ng maaga kasi wala namang school, wala kang isipin. Saya. Saya Yeah, lang. Minsan nagka-camping kami sa basketball court. Tulog kami dun. Oh, wow. Oh. The best na lang yung feeling yung nagvi-video games ka ng mga 10 p.m. Tapos ay, walang pasok bukas. Laro lang tayo. Diba? baby Oh, boy. sarap. The best talaga yun. Sa amin nun yung pag naglalaro kami sa labas, walang curfew. Oh, ayun. The Kahit best. nilalamok na kami. Oh, Yung dodgeball. Walang pakialam. Feeling ko yung parents din parang it's also their time na okay, hindi ko kailangan tutuan masyado yung anak ko kasi marami siyang ginagawa. Sex na tayo, dude. Baka yan! Gawa tayo ng kapatid. Oo. Ganun yung mga ginagawa Gawa dati. tayo ng kapatid. Tsaka liga. Time Liga. to try a new sex Liga. position. Ewan ko kung baka sa girls, baka hindi siya as iconic. Pero ako, I always look forward sa basketball league namin sa village natin. Yeah. Wala, nag-Chinese garter lang kami. Well, may paliga ba ng Chinese Meron garter? sa ano? Wala liga dyan. Habang Sobrang nagpa-basketball casual sila. niya lang inuuwi. Habang Nag-Chinese nagpa-basketball garter. sila, ano kami sa ano. Pero doon ba kayo nag-scout ng mga boys? Parang habang nag-Chinese. I'm not that. I was in the game. Nag-giggle kayo. Ang galing talaga ni number 12. No? Walang ganun. Wala. Focus. Sobrang Dead mother, peke dead ng mundo. all. Hindi pala nangyayari. Ikaw, Andren, nagliliga ka ba nung... No, I was more of a video game still you Video die. Pero di ba games. varsity ka sa Mother Goose? Bangko. Kasi nung sa... Bangko? Bangko. Di ba sinabi niya bangko? Eh, yung accent ko. Basta, like, Ano yeah. ba accent mo talaga? British. British yung accent mo. Bangko. Yung accent ni Andren pang vlogger. Hindi pang Pangasinense. Hindi mo na itutuloy. Hindi ko na itutuloy tong story. Sige, nga pala. Pare, let me finish the story. Okay. Go. So, Bangko ka? Bangko ka? Kasi I am the fourth tallest. Dun sa... O nga, matangkad ka. Yeah, Oo. fourth tallest lang ako eh. Tapos yung tatlong yun, magaling mag-basketball. Ako nandun lang ako for substitution. Kung like lamang namin 30, okay, pasok na si Andren para... yun lang. Kasi yung tatlong yun, Phil-Am yung dalawa. Tapos yung isa... Half Filipino, mas matangkad. half amazing. Oo. Tapos yung isa parang Brioneschi. John Ray Brioneschi. Kung sabihin niyo pangalan, putang ina nito. Lagi siya nandiname drop Name eh. drop eh. Anong gagawin ng mga fans na Ewan i-dox? ko. Baka. Hindi naman niya, sorry po kung sino ka man. Naalala ko lang talaga best summers ever nung tinapos ko yung Final Fantasy 9, pare. Talaga. Incel. Tapos ang twist doon, pare, ang nagnanarrate pala, yung party member niyo na si Vivi. Si Vivi. Tapos marirealize Tapos namatay mo. siya, di ba? Hindi, marirealize mo na, limited lang yung buhay niya. Kasi maaga silang namamatay. Mga And black in the mage. end, malalaman mo, ang niranarrate niya, yung past adventure niya. Tapos patay na kasi siya all along. Yung past adventure which you lived. Yes. Tangina, ganda ng Galing ng 9. Fuck. Oo. Best Final Fantasies ever. Talaga? 9. Okay. Maybe that could be another episode. Yeah. Ma-video game ka ba, Isa? Wala kaya lang ng So, brain ko ginagawa hanggang mo? cooking mama. Yung mga walang storyline. Ano hobbies mo? Ano ba hobbies Stand-up. Na ginawa mo ng karir. So wala ka ng hobbies Oo ulit. nga, yung hobbies ko ginawa ko ng career lahat. Wala ka ng ano. Pero, yeah, I like lifting weights. Okay. If hobby pa rin yun. Getting It's just for yoked? fitness. Getting yoked. Getting shredded. So ano ba yan? Would you say kung ikaw ay health person, Fitness girl. girl, puhat girl, gym girl, would you say na mas active ka? Kasi may mga ganun tao na pag summer, mas masipag sila mag-gym eh. Nalala ko nun, nung sa bahay pa, sa pandemic, doon ako nag-start talaga magbuhat. Kasi, ang gagawin natin. Tapos, Oo nga naman. mas hirap akong magbuhat pag sobrang init. Kasi, wala, mas mabilis kang mainitan, mas mabilis kang iinom. Madali kang pawisan lalo. Di mas maganda. I don't know, I thrive pag aircon or malamig yung okay. Pag nag-workout at least, I feel like, ayoko pag pinagpapawisan ako ng So hindi ka mas wild, active pag summer. Leading up to summer. Oo, parang, or, at least pag working out though. Okay. Pag But Kasi may I mga do tao, di ba go gusto nilang
i-showcase nila yung pinaghirapan nila the whole year. Oo. Punta sila sa Boracay and then... Ang tawag namin, pag may beach vodka, ila-launch mo na ba? Oo, ila-launch na nila. Kailan may ila-launch yan? Tapos bigla nila. I mean, nakakatawa kasi sobrang repressed tayo as a nation. Na we don't wanna celebrate or we don't wanna boast until we say na, okay, it's culture, it's now acceptable. Socially acceptable to boast. Okay, maganda yung katawan ko, summer ngayon, pwede ako mag-post ng naka-swimsuit or naka-bikini ako or whatever. Pero, pwede mo naman siya gawin ng August. Honestly. Pero, diba? Hindi, parang sabihin ko, hindi puta, ano naman ito? Pero nag-struggle ako nun, may time na nag-beach kami ng, parang November, December. Parang first beach trip after the pandemic, yung medyo lumuluwag na yung parang nagka-body transformation na. I-launch mo na. Launch ko na dapat. Kaso binagyo sa Cebu. So, hindi mo na struggle ko, shit. Anong titingin ng bikini body ko? So, paano? Nasalanta. Nasalanta ng bagyo yung bikini pics mo. Pero po-post ko tapos, if you'd like to donate. Ang laughter. Ginawa mo yun. If you'd like to donate. So, hindi. Sige, hintayin natin mag-cool down yung news. Pero may friend ako. Na. Parang, now that I have your attention, the Cebu needs your help. Ang laughter doon, sayang. I mean, para sa akin, kung if you worked hard on your body and you wanna show it off, man, go lang. Kasi parang, alam ko mahirap siya. Kaya hindi ko siya ginagawa eh. Sobrang hirap niyang gawin yung diet, yung putang ina papagod. Tapos, dahil lang, ma-judge ka ng society ano ba yan? Ang ano mo naman? Ang pokpok mo naman dahil pinapakita mo. Pakita mo lang. Like ako nga, nagpatuloy ako ng grade 4, gusto pinakita ko kagad sa summer body. Yung body transformation ko. Kadiri ka, Andre. Ang layo na pinag-uusapan natin sa... Sige, may image na ako ng matugumong borat. Alam mo yun? Pero tuli, summer thing. Ito is a summer thing. Tama naman. Summer din ako nagpatuli. Hindi ako nabibiro. Gusto ko lang tanggalin tong kulangot na kanina pa. Lumabas ka, gawin mo. Tangina nito. Walang kwento to. Keep this in the edit. Di tayo titigil. Bisa mo. Kuya, zoom in. Editor, zoom in. Tangina si Andres. Akala ko lalapit ka sa camera. Alam mo, hindi niya kailangan mag-cross sa camera eh. Alam mo yun? Pwede siya dito dumaan eh. Ang layo ng rota na dinaanan. Mamangulangot talaga siya. Sobrang weird. Mamangulangot ka talaga siya. Mukhang malalim eh. Mukhang ano siya eh. God damn. Magandang araw para sa mga mas nakakalurky na storya, mas masayang kwentuhan, mas nakakautot sa kaligayahan na chismisan, mga kaabang-abang na storya. Aba, tutok na lagi sa Tambalan Podcast. Pero tama, very tuli nga, very summer-centric nga. Ang weird na mga summer-centric activities, no? Liga, beach, tuli. The range. The range eh. Yun talaga yun eh. Hindi pero mo na-experience yun, hindi mo nagpatuli. Medyo kasi, summer-ish year-round kasi dito eh. Parang wala ka rin ibang magagawa. Pero iniba nila yung school year, di ba? Oh yeah. Hindi siya tumitigil ng summer ngayon, di ba? So it might be super August different. na yung break. Parang tinatapat nila atang rainy season. Yung break? Yung ibang para kasi maraming tama, mas may suspension. So putang hassle, papasok ka ng summer, no? Yun lang ang init. Oh my God. Di ko pa na-experience ko yun sa Lasal. Kasi sa Lasal, trisem kami dahil mahilig sila sa pera. Did you get it? Tapos, Did you get it? kuha mo na, 100? Okay ka na? Okay ka na? Di siya naghugas ng kamay. Such a professional. And may kulangot ako eh. Like ano. Ewan ko, mangulangot ka before? Hindi ko alam. Biglang nag-drip, tumigas. I should say. Thank you. Okay. We're back. Ang ganda. Ano pinag-usapan natin? School. Yung school ngayon, Summer, hindi na siya off ng summer. What? Oo, pumapasok ka na ng summer ngayon. Iba na yung school year Sa August na siya. Depende rin sa school. So, lala, no? Wala kayong vacation? Wala silang vacation? Rainy season Pag yung rainy vacation. season, yung iba. Para hindi nga ng suspension. Oo. At least mas less suspensions, I guess. I guess, hindi ko alam kung yun yung
Bad trip sobrang weird yun. Bad trip yun. Sa Lasal kasi, trisem siya. So, nung time na nandun ako, May natatapos yung kumbaga parang mga May or early May ka na makakapagbakasyon. Tapos papasok ka na ulit ng June. So sobrang bilis lang, nakakaborat. Naramdaman mo yung advantage ba of graduating earlier than other Oo schools? nga. May perks ba? Hindi ako nag-graduate early kasi nag 4-year course pa rin ako dahil tanga ako eh. Dapat advantage ko Course mo? Comsci pero Oh, damn. may specialization na weird na nagpapahaba. Kasi mas creative daw. Wala naman nangyari. Such a scam. Tapos, parang yung course ko, dapat ang Comsci kasi na usual, 3 years and 1 term, pwede ka nang graduate. So, in 3 years, pwede ka nang, kunwari, kung pumasok ka ng school ng 16, 19, pwede ka nang, Oh. may bachelor's degree ka na at 19. Parang ganun. Bago nila ayusin na. Ngayon, K-12 na eh. So, Oh, yeah. magulo That na. messed everything So, hindi na pala, ang weird na parang, dati kasi, pag summer, na-associate mo sa summer vacation. Either mag-outing kayo ng barkada nyo or family nyo kasi wala kayong pasok, diba? Wasn't there a way to make it like into summer pala eh? Hindi na. Diba eh? Like, hindi ko Kasi alam i-adjust mo ulit, nagkaroon sila ng transition period na sobrang tagal walang school, diba? Parang ganun. Oo nga. So, ngayon, hindi na siya hindi na siya which is weird. Parang, DepEd, if you're listening. oo, DepEd. Yung mga memories mo na mag-outing kayo, magpapansol kayo, or with ng barkada nyo, malalasing kayo. O magsiswimming yung mga crush mo. Dude, Damn! Nung high school. No, high school, di ba thing yung mag-swimming yung class mo? Lalaki kami lahat. All boys pala kayo. Nung college siguro. Naka-trunks lang Nung college, Ikaw rin pa like, I was a fat Gay? kid. There's nothing wrong. Being gay. I'll bounce it back to you. Daya eh. Dito si Isa. Yeah. So, ikaw rin ba yung hindi mo matanggal yung t-shirt mo sa pool? Hindi. Ah! Never ako nagka-problema sa kata. Ako, medyo. Ewan ko kung bakit. Hindi, maganda nga yun. I'm not saying it's bad, pero I was... Mahirap pag-swimming naka-t-shirt eh. baka makita kasi yung fat tits ko eh. Pag nagsa-swimming ako. Opo. Pero nung bata. Hindi na ako na-conscious nung college. Pero nung like fucking high school, like, Di ko alam. t-shirt ako. Hindi ko ayaw makita yung tits Ewan ko, ko. parang wala naman siyang... Siguro meron kang syempre insecurity, maganda yung katawan mo. Pero okay lang, I guess. Kasi puro lalaki kayo na chill lang. Hindi naman, kahit Pwede naman may mga girls or okay. whatever. May great point ngayon nanay ko. Di mas mahalatang malaki yung suso mo. Tangin na naka-t-shirt ka eh. Ma, you could have phrased that a bit better. Nga, totoo. Tsaka Tsaka wala naman, there's no way around it eh. Ba't kung mag-t-shirt ka rin? Kita rin naman. Kita rin naman. Or, mas mahirapan ka lang. Everything. Yeah, kaya kung sino man yung mga insecure na nakikinig dito, pare, alam mo ba yung part ng Firework na Katy Perry music video? Oh, yes. Na may isang plus size girl lang na insecure siya sa katawan. Nag-cannonball siya sa pool. Oo. Tapos she had the most fun of her life. Tama. If that fat bitch can do it, Kanina, pinag-guilty ako. Tinawag ko siyang gay eh. Ngayon, puta, wide lang Not siya. over till the fat bitch dives. Totoo eh. we're sorry. Like, hindi pa rin namin matanggal yung male toxicity namin. Oo nga eh. Oh, wait. Speaking of Katy Perry, anong favorite summer anthem niyo? Like summer song. California Girls. Na-joke lang. Honestly, though. Urban Dub. Hardcore this night sky. It's like the beat. Ano pa mga masarap kasi Puro pop remote songs, pag road trip masarap OPM songs. Ewan ko kung bakit. Lalo yung mga classic. Gets, Yung papirit ng papirit. Piririri. Dayang. Ano yun? Dayang. Pupirit ng pupirit. Alam niyo. Ano yun? Dayang. Hindi ko alam yun. Hindi naman ganun ka old school. Pero kunwari pa meron akong playlist sa Spotify na OPM dump. Wala siyang genre or whatever. Kasi talagang Kasi masarap lang kantahin. it's just like hits on hits on hits. Parang Mga e-heads, magdadrive ako. yeah, mga ganun. Hanggang tayo. Buti ko ba may specific playlist ka ba? At least, kasi may other friends are pop music nerds. Oo. Laging dinidefine namin ano yung pop song per Oh, year grabe. kind of thing. Kunyari nung 2012, I think, Call Me Maybe. Yung kung ano yung sikat Carly Rae. na, yung, I
I think the year after was yung it's always a good time. Owl Diba City. laging merong summer Owl City song? with Carly Rae Jepsen. Sobrang, ano nun? Sa I'd akin, like to make myself. Owl City! you would not believe your eyes. 10 million fireflies. Tapos The nandun lang si whitest song. Whitest song ever. Tapos nandun lang si Shaq for no reason. Si tawag doon, may isang time na tumatambay kami sa Hong Kong with the Hong Kong Comedy Festival to. So, sa Hong Kong, ang eksena ng Hong Kong comedy scene, maraming expat. So, may mga white guys. Tapos tumatambay kami sa apartment ng isang comedian. Tapos kinuha niya lang yung gitara. Tapos kumanta siya ng Semi-Charmed Life in such a solemn white way na kailangan nakahuddle kami lahat doon. Tapos parang nakikinig kami, na-appreciate namin siya, parang ganun. Tapos pagkatapos yung tapusin yung kanta, tapos sabi ko, this is the whitest moment I've ever been part of. Gumanon ako. Tapos parang may dalawa lang kaming Asian doon na parang, tangina to these fucking white guys na nagkakaroon lang sila ng moment in their infinite existence. Parang ganun. Mahilig sila mag-ganun eh. Pati Creep, the whitest song ever daw yun eh. Yung Creep? Talaga? Because I'm a creep. But Pamanyak. summer song. Summer song. Two immediately comes to my head. First, 2012 pa ata to yung Beauty and the Beat ni Justin Bieber. Justin Bieber, okay. Which is a wordplay to Beauty and the Beast. Yes! Justin We fucking got Bars. that, Andren. Justin Bieber. But I got for Selena. Beauty and the Beast. Beauty and the East. Pininsert niya lang to eh. Body right. Tapos, Ganda nga. yung Tapos, isa, hindi sila mukhang pop guys eh. Para sila mga new metal bass players. Yung kumanta ng I can lift you up. I can show you what you want to show. Sino to? Hindi ko alam eh. Oo nga eh. Safe and sound. Oh, Safe and Sound. Ay, ganda na eh. Safe and Sound. Oo, may era I na never parang knew puro kung sino yung mga EDM. yung Tas last na, Mga David Guetta. Si Zed. Zed ba yun? Nag-labor kay Zed pa yun. Oh, Zed. damn. in a flashing don't come back. You are a big on me. Yan ba yung kasama si Hayley Williams? Hindi ko alam. Hindi, yun yung wait. Yung The Airplanes. Airplanes yun. Ano yun? Clarity. Hindi, ano yun? Airplanes. Wish right now. Oo nga, sino? Yun ngayon. Hayley Williams. Airplanes in the night sky. Hayley Williams sa kasi. Parang country nung Oo nga eh. we pretend them. Versace on the floor. Take it off. Oo nga, ang daming ang mga summer bops. anthems. Oo. Naalala ko dati yung Solid OK. Gusto natin gumawa ng summer anthem. Oh, Station ID. Na parang ganun. Tapos Oo, parang ganun. ginagawa na natin siya. Tapos parang inisip natin, di ba, sa first beach trip natin, mag-shoot tayo ng parang summer station ID type na. Tapos sobrang maging fucked up sa dulo yung sketch. Oo. Pero hindi namin natapos in time. So, ang ginawa na lang namin sketch is Philemon ang kawawa. That's Ayun. Ghost Stories. Tsaka Ghost Stories. Tsaka Fisherman's Wife. Yeah. Ayun dahil Grabe. summer stay. Ang iconic nung yung mga ABS Station ID. At least nung bata ako. Gusto ko nga gumawa ng Comedy Manila Station ID. Tapos Yung sobrang, nagbabayang magiliw tayo. sobrang wild din ng mga mangyayari. Wow! Tapos nagbabatuhan ng Babasaan. tubig sila, James. Tapos may maanod, tapos di na ma-rescue. Tapos magda-dark. always a Good time. May dark turn, may mag-overdose sa drugs. Damn. Oo. We don't even have to try. Ni CPR. Di ba, Red? Parang gano'n. Ang saya, di ba, Red? Red? Tapos cut na Pag-boss yung mo ng sila banyo, at nagre-record nung verse niya dun sa Pamilya tayo dito. Comedy Oo nga, Manila tama. May cut Summer. away na sa studio, no? Comedy Manila Summer. As if to break the fourth Comedy wall. Manila Summer. Manood kayo ng shows namin. CPR na siya. Tapos gumagano na yung mga paramedic. Gumagano na. Ministing ng jellyfish sa mukha. Naging scarred na siya forever. Ganun. Iniihiyan siya sa mukha. Tapos bigla sasabihin, Red, kailangan mo nang patawarin yung sarili mo, ha?
cut to plane crash, 7 comedians die. Tapos pinapanood mo pa rin yung paper na yun. Tangina. Ako lang yung Sobrang lalim na bigla eh, no? Cut to nasa outreach program. Tama. Tapos yung tipong dinadala ka sa kwarto, Red, tulog ka na, Red. Ganun. Binibigyan ka ng mga pills na nasa baso. Tapos yun na yung logo. Inumin mo! Hindi! Nalalasahan ko yung mga demonyo! Gusto ko makaalala! Gusto ko sila maalala! Sobrang lala na. Comedy Manila Summer! Tapos yung mga doktor sila drone GB. shot dun sa institution. Sa Moose. Sa So wicked dogs. May secret facility pala sa ilalim ng most. Naka-Joker makeup na si Red. Tapos may logo ng Comedy Manila na may. That is such a terrible idea. I hope walang mag-pick up nun. I hope walang makagusto ng idea na yun. Oh, God. Tapos sinut ng solid oak. Ngayon, as an aircon person, ngayon, like, hindi ko na-appreciate hindi ko na-imagine na gawin yung mga ginagawa ko dati sa summer. Dahil naalala ko, tumatambay lang kami sa park, sa court. Parang mas mainit kasi ngayon eh. Ganun ba? Or talagang mas naging maarte lang tayo ngayon? Hindi. Iba yung init ngayon. Hindi naman umaabot ng 40 degrees. Hindi ka talaga ba? Hindi, dude, diba? Pero dati, kaya ko pa mag-bike na may araw para bumili ng ice candy. Wala. Sa Dati rin ganun din kami. Maglalakad lang kami, bili kami ice candy or soft drinks. Tapos yun na yung araw mo. Oo. Naalala ko dati nung pupunta kami ng Baguio, naka-jacket kaming lahat ng pamilya ko eh. Tapos ngayon parang wala lang. Parang, aircon na lang siya. Sa Tagaytay din naalala ko, puta nalamigan ako eh. Ngayon, wala na eh. Dati, kaya na mag-shorts eh. Global warming. Yung mga lamok doon, It's naka-jacket pa. Kaya madali lang sila huliin eh. Bibigat ng jacket. Hindi sila makalipad. Spogad baboy joke. Galing nun. Sobrang galing. Thank you, Paul Medina. You are a cultural icon. Kasama siya, magka-cameo siya sa... sa Comedy Manila Summer Station. Tapos yung boss, si Paul Medina. Kinakausap niya yung aso. Si Paul Medina Jr. Paul, hindi talaga buhay ang mga aso. Sa comics mo lang yun. Ha? Ano? Hindi ba? Ano, putang ina mo, Red. Putang ina mo, Red. Sinakalit. Sabi mo totoo! Totoo ang pugid baboy! Sabihin mo, mas idol mo ako kay Manik Sabrera. Hay nako. Sana ganun si Paul Medina. Tapos si Tarantadong Kalbo nanonood. Si Tarantado Kalbo. Tangina ka kalbo yan. Nag-drawing lang. Nilakaw niya lahat ng ideas ko. Marami siyang si Tarantadong Kalbo yun. Marami siyang parang nostalgia comics na mga tabo, mga ganun. Alam mo, idol ko yun si Tarantadong Kalbo. Kasi nasa mainstream siya at tumutulong rin siya sa mga outreach programs ng Saka. Totoo ba? Ano Saka? Like football? No, it's a group that helps peasant farmers. So, I said, na. Bakit ako nag-joke? I'm sorry. Hindi, Saka. Actually, nako-collaborate din namin si Tarantadong Kalbo for yung ano yung tawag doon, yung libingan ng mga namatay sa martial law. Yung nalimutan ko. So, si TK gumawa ng poster for me and James. So, dinrawing niya. Ang ganda na pag-drawing. Yung sa mga pinakamagandang pag-drawing sa akin ever. Yung hindi niya in-exaggerate na baboy ako. Alam mo yun? Mukha lang ako talaga. Alam mo yun? Yung ibang tao po. May mga kilala ako di ba sa advertising, mga art director na partner ko. Parati nilang ako dinodrawing. Tapos may isang guy, actually dalawa sila, na ang style nilang i-drawing ko, parati ako lagpas. Like hindi kita yung outline ng mukha ko, parating lagpas sa papel. To exemplify na mataba ako. Malaki siya. May nag-joke rin na isang comedians like, kung gusto mo malaman yung insecurities mo, kung anong mali talaga sa'yo, let a kid draw you. Kasi ita-draw niya yung pila. Oo nga, pinaka napapansin. Totoo. Bilog ka na. Oo nga, no. Nakipaglaro ka ba sa mga kids? May hindi ka ba makipaglaro sa kids? Ang bata ako. Parang gano'n. That's okay na yun. Given na yun, syempre. Bata ka rin nun. Pero as an adult, at least yung mga... Kaya summer, ganyan eh. Yung mga pamangkin ko kasi ngayon, karamihan sa kanila iPad kids na Ako na-enjoy, natutuwa ako na may maraming iPad kids. Hindi na sila yung babatuhan mo ng toys. Pero ngayon, no, I want Cocomelon. Oo. Dati naalala ko, puta, parati lang may na-aksidente sa
Sa laro eh. Ako dati Okay, puta okay. may nagsibat sa akin ng walis ting-ting puro sugat yung mukha ko Yeah, normal pagkatapos. lang. Again, not to glorify that. Pero like nung bata tayo, normal lang magkasugat dito. Oo. Totoo. Yeah. Lahat talaga. As in, masakit siya. Hindi mo siya iwan. Pero uulit ka eh. Oo, puta. Sa legs, kakalaro sa labas. Ang daming peklat, Oo. scars, mga ganun. Kasi may mga normal lang na, siya yung mga normal na sobrang bobong kabataan moments. Like may kaibigan ako, si Jolo Biason yan. Yan natin. I-drop natin yung name. Jolo Jose Luis Biason. Okay. Si Jolo Biason. Ano siya, mahilig siya magsiga. That's a Lola Hindi lang- activity. Hindi lang yun yung ginagawa niya sa buhay niya. Like ano siya, I think sa school siya nagkatrabaho ngayon sa Vancouver. Tapos Sa Vancouver, nagsisika. as we speak, naggagather siya ng leaves ngayon. Tapos ang mga trip niyang gawin talaga, maghahanap siya ng, nag-basketball kami. Tapos after pa, nag-tumitsil na kami sa court, maghanap siya ng mga something na masusunog. And on time na yun, parang nag-crossover na to tag-ulan. So, basa na yung mga leaves and everything. Tipos, wala siyang magawa. Sabi ko, wala siyang masunog, ganyan. Bakit sinunog yung t-shirt niya ba? Umuwi siyang hubad eh. Ang chaotic naman nun. Naglalakad na kami pa, wala may kotse. Aw. So, isipin mo, Wala akong masunog. wala siya masunog. Sinunog yung t-shirt niya. So, parang, yun ang pyro. Sabi ko, so yung joke namin, pag i-cremate daw ako, siya yung magsusunog sa akin. Maganda process yun. Yun. Hindi ka ba, wala kayong hilig magsunog? Meron. Naalala ko, sasabihin ko sana nung 4th year, graduation na. Sinunog naming dalawang ako, tas ni John Ray yung bag namin. So naging kaibigan mo si John Ray? Kaibigan naman. Bobo nun. Sana dinonate nyo na lang. Hindi, parang signifies the end of our high school. So wala kayong bag sa college parehas. Pero it's the memories then like, sunugin natin ito maangas. May meaning. Meron ka bang ginawang katangahan as a youth? Hindi ko sinasabing. Hindi ko sinasabing smart. So wala sabihin, 4th year na siya na. Matandang may malay na siya nun. I think parang tayo as bata, kailangan may one major accident ka. Ako ang dami. Yung sa, okay. Oh. Ako isa na naman. I got the one. Yung sa akin, so sa classroom, I think I was grade 2, grade 3. Parang, out of nowhere, kaklase ko lang. Gusto mong maghawak tayo back to back ng kamay. Tapos ikot tayo ng mabilis. Di ko alam ano nag-start. Pero bumitaw ako. Oh shit. Tapos tumalsik ako ng wild. Tapos Sa mukha mo? face planted sa Oh my God. sa duguan. I broke my Your nose bridge? nose here. Yeah. Tapos pumutok labi. Oh my God. Sobrang Parang- lala. Tapos parang ngayong naalala ko siya, ba't namin ginawa Wala ginawa yun? yun. Totoo. Sabi kong katangahan na Yung ginawa din ng major ngayon. accident. Isang beses parang na-curious ako kung pwede bang i-peel yung pakwan. So, pinipil ko yung pakwan tapos na-peel ko yung buong finger. Kung ganun. Mga ganyan. Tangin lang hangnail yan, grabe. Kadi. balat? Yung kuko and down. So, Tangin na, sorry. Samahan. Tangin na, 27? Ka, no? mga 24 ako. Nag-regenerate. Ako Oo, na nag-regenerate naman. Pero parang yung kuko ko medyo weird pa rin hanggang ngayon. Ako naman. Damn. Ano yung di ba, naka-blindfold yung bata. Ano yung inampas nila? Basag palayok. Yung palayok. Ah. Yung palayok na gawa sa... Sa palayok. Oo. Ang Tapos, hinampas ng kid. Tumalsik. Malaking fragment tumama sa mukha. Ay puta, alam mo yung totoong danger doon. Kaya hindi ko magets kung bakit. Tapos puta yung mga bata dudumugin nila. Ang daming shards ng glass na Ito. Si Andrew ng ceramic. Kumuha ka pa rin, Candy. First time. Hindi, dude. As in, naramdaman ko yung lamig nung dugo. Ang dugo. God. Oo, ganun yun eh. Tapos umiyak ako ng solid. Tapos may picture pa nga ako eh. Tapos nung tinignan ko, sa itsura ko. Dumudugo yun. Parang Umiyak ka lang, supot. umiyak ka ako. Pero like hindsight. Peklat ka from that. Meron. Oh, shit. Okay. Dahil kasing kurikong sa mukha ni Andrew. Hindi mo alam kung saan yung tinutok. Kung nakita mo yung sa video, tinutok niya kay Isa yung which one? yung noon niya. Like parang, that's like 14 of them motherfuckers there. Crater. Basta yung dumugo. Tapos nung tinignan ko, parang si Cody Rhodes pare. Ako yung scar ko sa labi.
kung hindi nyo nakikita, I'm a scarred person and yet naging movie star ako. Such adversity I had to overcome. Halatado naman na ginagamit mo pa rin labi mo. Fat joke na naman. Ikaw, kanina ka pa. Na-hurt na ako ng tunay. Inasal mo yung face ko rin. Hindi mo, di ako iyak, mama. Tama, dami ko ang black. Parang nagbe-baseball yung tito at saka yung kapatid ko. Tapos nakikisaling kit ako. Tapos yung tito ko, nasa kanya yung medyo fun tito yun si Kuya Obit. So, nag-full swing siya na solid. Hindi niya alam na saling kit, nakikatcher ako. Pero nung time na yun, binakita ako something dahil curious ADHD boy ako. Tumayo ako, tapos nakatingin ako somewhere else. Tapos na full swing niya, hinataw niya yung baseball bat sa bibig ko. Tapos nawakwa ko yung labi ko na gano'n. Sobrang wild. Kaya pala wala nang tumutubong buhok dun sa part na yun. Dito, no? Di ata dahil dun yun, wala na talaga nilaga ako balbon. May reverse Hitler ako. May reverse Hitler ka. Dito hindi tumutubo. Yun, so yun, mga maraming aksidente. Ano ba mga nangyari sa court? Sa court, putan, nag-knee-to-knee kami hanggang ngayon. Hindi na maayos yung tuhod ko hanggang ngayon. Ako rin, pero tangina 26 years old na ako nito eh. Purit lang meniscus ko. So, dahil nagsiskate. What's the meniscus? Ito yung, para siyang cartilage na nag-hold ng knees mo. Ako rin, torn yung right lateral meniscus ko dito. Dito sa left. Tapos in true katangahan fashion, nung nagre-wrestling ako ng walang knee pads. Kasi dapat may knee pads ka kung beginner ka eh. Hindi man ako magaling na wrestler. Tapos may ginawa akong move na itim lang yung tuhod ko ng mga 4 na linggo. Oh, damn. Ay, in a surgery or hindi, kasi pag sinurgery mo yun. Sinabi rin sa akin kung surgery or therapy. Yun, kaya nagpapayat ako. Ganun na lang. Therapy. May isang time sa comedy career ko na napakapayat ko. Tapos, ang weird na itsura ko. Mga 2010s. Tapos, kamukha si Yahoo Serious. Lalo si Yahoo Serious. Google. Para siyang theater actor. mukhang mati ni Idol nun. Parang, kumita ka ba talaga? Ngayon, mukha ka na lang manatee. Manatee Idol. Manatee Idol na lang. Ay, yung title ng episode yung body shame. Hindi natutungkol sa summer. Naghanap ko na ng way asarin ako paulit-ulit. Ang galing ko, Maris. Galing nga, Sinwitch mo yung 2 letters. Ang tagal mo pa nga. Sana sinabi mo Manatee Idol na lang, di ba? Ay, nako. Pero wait, now that I realize, summer din ako nagpa-surgery for my spine. Likod mo? Kasi usually nga walang yun. school. Sa amin tuli, sa'yo spine. So, same lang, quits na. Gano'n ka tagal ka nag-recover? Wild. And yun, full summer, 3 months. Fuck! Recovery. So, nasira yung summer mo? So most of it, pero naagalaw ka ba after dun? Kasi dahil homebody din naman ako nun. So ang hassle lang doon kasi spine surgery siya. May traumang konti. Sa nerves siya, diba? Nerve central siya. So my feet for like 2 months, parang alam mo yung pag may tusok-tusok. Pins and needles. Ganun for 2 months. What? So, di talaga makalakad. Oh my God! If yung, alam mo yung touch mo lang. Wala ka naramdaman. Fuck, sobrang sensitive. Pero, sa ospital lang ako, tapos pinalagaan ako ng mga tita. Nanood lang kami ng face-to-face with Chang Ami. The whole day. Tapos I could order whatever I want. I love Ami Perez, by the way, face-to-face. Yung unang era pa. Gusto ko ng massive compliment. Nag-showtime kami nila Enrique. Tapos, andun yung mga host. Yung mga ibang host naman, kilala ko, like sila Jugs, saka sila Vong. Tapos nandun si Ami Perez. Tapos sinabi niya, uy, my husband watches you all the time. Parang ganun. So parang, fuck, please pumunta ka sa show ko, please. Nice. Sobrang... Ami Perez is based. Di ko alam kung yun yung magandang description doon. Pero naalala ko rin, meron ding isang time na dahil nga pag summer wala kang ginagawa, nanood din ako na face-to-face. Tapos, may isang time doon na may dalawa sila nag-aaway. As ang pinag-aawayan nila is yung bakod nung isa't isa nagtatapon yata ng basura or something. Tapos, may isang time na alam mo yung nag-talking over na sila lahat. So si Ami Perez, di ba, siya yung host na parang, teka lang, isa-isa lang. So nag-aaway, hindi, putang ina na tayo. Kaya nag-aaway silang ganyan. Tapos, hindi, tama na, gumanon. Tapos pagkatapos sa tama na, humirit pa yung isa. Na babae. Pandak.
Tapos si Ami Perez, tinitigilan niya yung tawa niya. Kasi sobrang uncalled for. Hindi na tungkol sa basura sa bakuran eh. Putang ina. Nakakatawa yung pag-ring ng bell kung nagsasapakan mo sila. May ano pa may punch pa after the bell eh. Yun yung maganda dun eh. Tsaka yung favorite ko dun, pag, di ba, pag-enter yung complainant, Yeah. hihintayin muna nilang mag-away. Bago nila, yung bouncer. yeah. That's the best. Parang ano yan, yung pag nagkita yung dalawang aso, long leash mo muna eh. Paski mo mag-aaway. Yun talaga, iniintay nila magsalpukan eh. Oo. Kasi pinag-aawayan lang nila, may nagnakaw ng ulam. Oh. Minsan may seryosong, parang tayo nang kailangan bang ganito ka-intense yung problema? Kasi minsan papasok pa lang yung complainant, puta rekta kagad, sampalin niya talaga agad, no? Puta, the best eh. Ako naman, like, medyo weird. Ang favorite kong gawin nung summer, manood ng Cartoon Network na mga 2 a.m. tapos mapaparod ko yung Space Ghost Coast to Coast. Sea-Lab. Yung mga adult. Adult Swim. Ang weird na nun sa akin for a kid. Aqua Teen Hunger Force. Ako di ako natuwa doon ng bata. Oo, natakot ako eh. Ang weird ng art, nakakatakot yung drawing. Kaya medyo weird eh. Like, oh fuck, parang maangas to. May Tim and Eric pa nga nun. Mr. Junji Ito appreciator to eh. Tim and Eric? Oo, Tim and Eric. Siyang Ami o Junji Ito? Oo nga, Junji Ito. Alayo. Tsaka Ami versus Jun. Parang yun yung mga feud na hindi wala mangyari. Parang Nas Daily versus Wang-Od. Yung naglaban sila. Parang si Chang Ami, pare. Master of Horror din yun. Sino si Chang Ami? The Horrors of Human Life. Wow. Oo nga, tama. Nakaka-trigger kasi yung face-to-face minsan eh. No? Oo. Minsan meron sila ng mga yung triggerphobia, yung maraming bilog-bilog na manila. Di ba yung mga trip ni Junji Ito, di ba? Ganun. Nakakatawa yung sumusuka ng bulate. May nakita ako kasi sa face-to-face, in all caps, asawa niya, waray? May question mark. Ano ngayon? Bakit sa issue? Bakit tawa ako ng tawa eh. Sobrang, hindi ko na-expect na sobrang common part ng summer pala natin ang face-to-face. Ang face-to-face. Chang Ami, if you're watching. Oh, please. Chami. And yun na rin po ang ating magandang hanggang sa susunod. Joke lang, sobrang hindi namin gagawin. But, magpapromote ka ba, Isa? Kasi lalabas to next week. So, yes. So, tapos na yung showcase Sabado nun. Ay, wala na showcase Sabado. Wait. Teka lang. Which May na-realize 3. Late para last time naman yung episode before that, tapos na rin yung wrestling show nun eh. Sabi ko, oh man, I'm late. Sige, while Lisa is thinking, me, Mikey, The Vault, April 17. Follow me at all social medias. Wag. Yung promote niyo show nun. For me. Watch for me. April 17, hindi naabot. Tama ba? Hindi na. Hindi pa rin naabot. Ang bobo ka ba? Ha? Bobo ka ba? Every Thursday tayo nilalabas ng episode. Sabi mo nga dati yung Red Olmenia pinromote mo, hindi mo alam na lalabas pala to next week eh. Hindi ko Why do you have to blow out my candle to make yours shine bright? Sorry. Manila Summer. So wala pala. Pero May 3. After, so punta na kayo sa comedymanila.ph/shows. May 3 best of open show mic sa most. Oo nga pala. Yes. Best of open show mic. Ano ka na ba, Andren? Or hindi? Puro feature. Ano yung Wednesday ba yun or Saturday? It's a Friday. Oh, it's a Friday. It's a At most, yes. Oo. Oh, wala ako doon. Ayan. Wala ka pala doon eh. Marami akong shows. Dahil mga shows, Andre. Congratulations. Nag-show kay Sabado ka, meron ka nung kay Mikey, nasa Class Clown Anniversary. Wala ako doon sa Class Clown. Oo, doon kay. Wala ako doon. Doon kay. Pero kung ibubuk ako ni Chino. Si Chino, si Chang Ami. Changami o si Chang Fatsy. Baboy! I'm kidding. Damn. Ano nga? Summer and wala ka shows? Wala ako shows. Follow me lang at all social media platforms at Fondren. Oh, follow niyo si Andren. Magto-2,000 na ako, parang guys. pakinabangan ko naman po. Magto-2,000 na ako, guys. Let's make it another 3. Okay. Ikaw, Isa. Dahil ikaw ay maraming followers si Isa. Yeah. Fastest rising. Tinitignan ko minsan Instagram ni Isa. Okay, mas marami pa rin ako. Hindi ko kailangan magsipag pa. Pag mas marami na siya sa akin, parang okay, sige, papost na akong content ulit. Si Lilan din, binabantayan pala yung dumami followers mo. Paano wala? Okay. Mga 65,000 followers ka na ata sa Instagram eh. Hindi ba? Hindi ba? Okay.
Di pa. Sorry. Micro-influencer. Okay. Isa birds everywhere, guys. Buti pa to, uniform yung... Ito, iba-iba eh. Fundren lang, sabi ko. Fundren, Sky Waffle. Ay, di lang ako nag-Twitter. Or X. Okay. Ayun, Isa Birds everywhere. Yes. Follow nyo siya. Daming shows. Follow nyo rin ako, Comedy by Red. I'm pretty sure fina-follow nyo na ako. Pero sige, kung hindi pa, follow nyo ako. And kung may shows, nandyan yan sa comedymania.ph/shows. Manood kayo. Kung wala kami doon, sige, manood na rin kayo ng ibang show. Pero ipunin nyo yung pera nyo para sa amin. Ayun. Sa open mics. Open mic. Punta kayo, yes. kami. Ang dami nagtatanong parati kung paano magsimula mag-open mic. Akala nila ang simula nila is show ko kagad eh. May mga ganun nag-message. May mga nag-message na pwede ba ako show mo? Matagal ko gusto mag-try mag-stand up eh. Sabi ko, dito ako magta-try. Ayun pa. Yun. Yun. Ano ba? Mayroon ba tayong wala tayong po-promote at all? Feeling ko may nakalimutan Patreon. tayo. May balak tayo sa Patreon. May balak kami yung Patreon. Sana abangan nyo yun. Papatay lang kami ng daga at mga Yes, yung exclusive Patreon content namin ni Andren. Nanguhuli kami ng mga daga. Andren, tapusin mo na mga mas reputasyon natin. Parked car, this night sky makes this studio shine like diamonds. Tagal? Pwede na tayo matulog, guys. Uy, wow! Natapos niya yung podcast episode. Blabidi-di, pare. Isa ka sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sa nagagalit kami. Napanood nyo to ng libre. Yes. Tama ba? At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red? Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Pumunta kayo sa comedymanila.ph comedymanila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines. Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik ni Red yung pera nyo. 100% money back guarantee. Hindi yun totoo. Yes. Thank you. comedymanila.ph The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.